Sa isang iglap, nagbago ang buhay ni Bella. Mula sa pagiging simpleng katulong na tanging hangad ay marangal na trabaho, nagising siya sa gitna ng isang malaking iskandalo. Nang makita sila ni Don Fernando at Doña Caridad na magkayakap ng among si Diego sa iisang kwarto, saan hahantong ang pagsasama nila kung agad-agad ay pinagkasundo silang ikasal ng binata na namumuhi sa kanya. Magandang araw, Angels. Isang full story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na siguradong magbibigay kilig at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video, paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Diego, anong ibig sabihin nito? Ang kulog na boses ni Don Fernando ay umanig sa buong master's bedroom. Kasunod nito ang impit na tili ni Doña Caridad na agad nagtakip ng bibig. Nagulantang naman ang binata mula sa malalim na pagkakahimbing. Pagmulat ng kanyang mga mata, ang nakasisilaw na liwanag ng ilaw at ang galit na mukha ng kanyang mga magulang ang bumungad sa kanya. Doon lang niya naramdaman ang init ng balat na nakadikit sa kanyang braso. Dahan-dahan siyang lumingon sa kanyang tabi. Doon, mahimbing pa rin natutulog si Bella, ang kanilang katulong na baguhan pa lamang sa mansyon. Walang takip ang balikat nito at tanging ang manipis na kumot ang tumatakip sa kanilang dalawa. Dad, Mom, wait, it's not what it looks like. Mabilis na bumangon si Diego, tila gustong lamunin ang lupa sa kahihiyan. Hindi namin kailangan ng paliwanag, Diego. Kitang-kita ng dalawa naming mata. Nanginginig sa galit ang Don. Mabuti kaming tao, pinalaki ka naming may respeto. Pero anong ginawa mo sa batang yan? Kinuha mo ang katulong natin sa loob mismo ng pamamahay ko. Sa ingay ng sigawan, nagising si Bella. Nagkusot siya ng mga mata. Nalilito kung bakit nasa kwarto siya ng kanyang amo. Pero ang nakita niya, ang kanyang kalagayan at ang mga taong nakatitik sa kanya, isang matinis na tili ang kumuwala sa kanyang bibig. Diyos ko, Sir Diego, Ma'am, Sir Fernando. Agad siyang nagbalot ng kumot, nanginginig ang buong katawan. Wala po akong alam. Ang pagkakaalam ko po ay naglilinis lang ako rito kagabi. Sinungaling! Anong ginawa mo sa inuman ko kagabi? Bakit ka narito sa kama ko? Buliw ni Diego sa dalaga. Tanggapin mo ang katotohanan, Diego. Nakasalanan mo ito. Si Bella ay isang inosenteng dalaga. Nakita namin ang mga bote ng alak dito. Nilasing mo siya. Mom, please, I'm innocent. Bakit ko papatulan ng isang katulong na tulad niya? Pagmamalaki ni Diego, puno ng pagkamuhi ang tingin kay Bella. Para sa kanya, basura ang tingin niya sa dalaga. Isang oportunistong nanggaling sa kung saan. Huminga ng malalim si Don Fernando. Ang kanyang desisyon ay pinal. Hindi ko papayagang masirang pangalan ng pamilyang ito dahil sa kalokohan mo. At hindi ko hahayaang masirang buhay ni Bella nagdahil lang sa'yo. What do you mean, Dad? Magpapakasal kayo. Gayon din, ipatatawag ko ang judge. Magiging asawa mo si Bella bilang kabayaran sa ginawa mo. No, hindi ako papakasal sa kanya. Sigaw ni Diego. Kung ganun, kalimutan mong anak kita. Lahat ng mana mo, ang kumpanya, ang mga kotse mo, lahat yan ay kukunin ko. Mabili ka, Diego, ang iyong yaman o ang singsing para kay Bella. Tumingin si Diego kay Bella na umiiyak na sa sulok. Galit, puot at pandidiri ang nararamdaman niya. Sa kabilang banda, hindi niya kayang mawala ang lahat ng pinaghirapan niya. Fine, I'll marry her. Pangangalit ng ngipin ni Diego. Pero wag ninyong asahan na ituturing ko siyang asawa. Habang buhay ng pagsisisihan ng araw na pumasok siya sa kwartong ito. Hindi alam ni Bella kung matutuwa ba siya o matatakot. Ang lalaking tinitingala niya ay naging isang halimaw sa isang iglap. Isang kasal na walang pag-ibig ang haharapin niya. Tahimik ang buong mansyon matapos ang mabilis at malamig na seremonya ng kasal sa harap ng West. Wala itong dekorasyon, walang handaan at lalong walang matamis ng ngiti. Pagkatapos ng pirmahan ng mga papeles, tinalikuran agad ni Diego si Bella. Naiwan ang dalaga sa gitna ng sala. Hawak ang marriage certificate nila. Umakyat si Bella sa kwarto. Hindi sa kwarto ng mga katulong, kundi sa master's bedroom na ipinag-utos ni Don Fernando. Habang nakaupo sa gilid ng malambot na kama, unti-unting bumalik sa kanyang alaala ang lahat ng gabing iyon. Sariwa pa sa isip niya ang gabi bago ang iskandalo.
11:00 na ng gabi at katatapos lang ni Bella mag-mop ng sahig sa kusina nang marinig niya ang pagpreno ng sasakyan sa labas. Pagbukas ng pinto, pumasok ang isang lasing na si Diego. Halos hindi na ito makalakad ng tuwid. Gusot ang mamahaling tuxedo at amoy alak. "Sir Diego, ano po nangyari sa inyo? Bakit kayo lasing?" Agad na pinuntahan ni Bella ang amo. Inilalayan niya ito sa braso at ramdam niya ang bigat ng katawan ng binata. "Bella, ikaw pala yan. Bakit lahat kayo iniwan ako? Bakit?" Saad ni Diego, ang boses ay paos at puno ng sakit. "Sir, tara po sa taas. Kailangan niyo na pong magpahinga." Malumanay na sabi ng dalaga. Sa bawat takbang nila sa hagdan, panay ang bulong ni Diego tungkol sa pinagdadaanan nito. Nang makarating sila sa loob ng kwarto, imbes na humiga ay naupo si Diego sa couch at kumuha pa ng isang bote ng scotch mula sa minibar niya. "Huwag ka muna umalis, Bella. Please, samahan mo ko. Ayoko mag-isa." Pagsusumamo ng binata, isang panig ni Bella ang gustong tumanggi dahil bawal ito. Pero ang awa sa kanyang puso ang nanaig. Nakita niya ang mga luhang pumatak mula sa mga mata ng amo. "Tuminom ka rin, para hindi ako mukhang hibang na mag-isa rito." Utos ni Diego habang nilalagyan ng isang baso at iniabot kay Bella. "Sir, hindi po ako umiinom." "Isang baso lang, utos na ng amo mo." Buliyaw ni Diego pero bakas ang pagmamakaawa. Sa takot at kaba, tinanggap ni Bella ang baso. Mapait, mainit sa lalamunan at mabilis na nagpaikot sa kanyang paningin. Dahil hindi sanay sa alak, mabilis na nahilo ang dalaga. Doon na nagbago ang ihip ng hangin. Biglang hinawakan ni Diego ang kanyang mga kamay. Ang tingin ng binata ay nag-iba. "Gina, bumalik ka? Sabi ko na nga ba hindi mo ko matitiis eh." Bulong ni Diego habang hinahaplos ang mukha ni Bella. "Sir Diego, hindi po ako si Gina. Si Bella po ito." Pilit na paglilinaw ng dalaga. Pero ang salita niya ay parang nakabuhol na rin dahil sa alak. "No, you're my Gina. My Gina, bakit mo ko pinagpalit sa lalaking yun? Mas mayaman ba siya? Mas mahal mo ba siya?" "Sir Diego, nagkakamali ka." Pero hindi nakinig si Diego. Ang galit niya sa kanyang nobyang si Gina, ang babaeng minahal niya ng sobra na nabalitaan niyang sumama sa ibang lalaki noong gabing yun, ay humantong sa isang mapusok na yakap. Sa ilalim ng impluwensya ng alak at matinding hinanakit, inakala ni Diego na ang babaeng nasa harap niya ay ang nobyang nanakit sa kanya. At si Bella, sa gitna ng kalasingan at sa lihim na paghanga niya sa kanyang amo, ay hindi na nakapanlaban. Doon nangyari ang lahat. Doon nawala ang pinaka-iniingat-ingatan ng isang simpleng katulong. Nagbalik si Bella sa kasalukuyan nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Diego. Wala na ang bakas ng kalasingan kagabi. Ang tanging naroon ay ang matatalim na tingin at ang aura ng pagiging bilyonaryong mapagmataas. "Bakit narito ka pa rin sa kama ko?" Asik ni Diego. "Dito ko pinapunta ni Don Fernando." Utal na sagot ni Bella. Lumapit si Diego at hinawakan ng mahigpit ang panga ni Bella. "Makinig ka sa akin, Bella. Nakuha mo ang singsing at apelido ko, pero hindi mo makukuha ang respeto ko. Isang pagkakamali ang nangyari kagabi. Isang malaking dumi sa buhay ko. At ikaw ang dumi yun." "Diego, hindi ko ginustong nangyari." "Tumahimik ka. Mula ngayon, asawa kita sa papel. Pero sa loob ng bahay na to, mananatili kang katulong. At wag kang aarte na parang prinsesa. Dahil hindi kita mamahalin." Mabilis na binitawan ni Diego ang mukha ng asawa at lumabas ng kwarto. Naiwan naman na basag ang puso ni Bella. Hindi niya alam kung paano tatagal sa pinasok niyang mundo. Lalo na't ang tanging kasalanan niya ay ang maniwala sa isang lasing na pangako. Mabigat ang mata at ang nararamdaman ni Bella nang magising siya kinaumagahan. Sa kabila ng sakit ng katawan at ng mga masasakit na salitang tinanggap niya mula kay Diego, hindi nawala ang likas na kabaitan sa kanyang puso. Para sa kanya, asawa na siya sa mata ng Diyos at ng lahat. Kaya tungkulin niyang pagsilbihan ng asawa. Maaga siyang bumaba sa kusina. Kahit pahiyang-hiya siya sa mga kapwa niya kasambahay na dati niyang kasabayan sa trabaho, pinilit niyang magpakatatag. Nagluto siya ng paboritong agahan ni Diego. Sinangag, itlog at ang espesyal na beef tapa na alam niyang gustong-gusto ng binata. Naghanda rin siya ng mainit na kape. Eksaktong timpla na walang asukal, gaya ng nakasanayan nito. "Bella,
Sigurado ka ba? Hayaan mo na kami rito. Nag-aalalang sabi ni Aling Miding, ang mayordoma sa mansyon. Ayos lang po, Nay Miding. Asawa ko na po si Diego. Gusto ko lang po makabawi. Pilit ang ngiting sagot ni Bella habang maingat na inilalapag ang mga pagkain sa mahabang hapagkainan. Eksaktong alas 7 nang bumaba si Diego. Nakabihis na ito para sa trabaho. Maayos ang bawat hibla ng buhok at matikas ang tindig. Ngunit ang kanyang muka ay seryoso. Hindi malang ito tumingin kay Bella na abalang nag-aayos ng kubyertos. Good morning, Diego. Pinagluto kita ng paborito mo. Mahinang bati ni Bella. Umaasang kahit papaano ay lumambot ang puso ng lalaki. Huminto si Diego sa tapat ng hapag. Tiningnan niya ang usok ng mainit na kape at ang pagkaing nakahain. Pagkatapos, tumingin siya kay Bella na may halong pandidiri. Sino nagsabi sa iyong hawakan mong pagkain ko? Wala. Gusto ko lang namang asikasuhin ka. Hindi na natapos ni Bella ang sasabihin dahil biglang kinuha ni Diego ang plato na may laman na tapa at itlog. Sa harap ng mga kasambahay at ni Bella, diretsong itinapon ni Diego ang lahat ng iyon sa basurahan sa gilid ng kusina. Kasunod nito ang pagbubuhos niya ng mainit na kape sa sink. Hindi ako kumakain ng luto ng taong nandaya sa akin para lang makapasok sa pamilyang to. Huwag mong isipin na porket asawa na kita ay may karapatan ka na sa buhay ko, Bella. Para sa akin, isa ka pa ring basahan na nakakalat sa sahig ko. Padabog na lumabas si Diego ng mansyon. Iniwan ang tunog ng humaharurot niyang sasakyan. Naiwan naman si Bella sa gitna ng kusina. Nakatitig sa basurahang puno ng pagkaing pinaghirapan niya. Unti-unting pumatak ang kanyang mga luha hanggang sa maging hikbi. Ang kahihiyang nadama niya sa harap ng mga dati niyang kasama sa trabaho ay mas masakit pa sa sampal. Doon niya napagtanto, ang pag-ibig na inaasahan niyang mabubuo ay tila isang malayong pangarap sa piling ng isang taong ang tingin sa kanya ay walang halaga. Lumipas ang ilang araw na tila isang mahabang bangungot para kay Bella. Sa loob ng mansyon, siya ay asawa sa turing, ngunit tauhan sa tingin ng kanyang asawang si Diego. Sa tuwing magtatagpo ang kanilang mga landa sa pasilyo, tanging malamig na tingin at matatalim na salita ang natatanggap niya. Isang hapon, habang abala si Bella sa pagdidilig ng mga rosas sa malawak na garden ng mansyon, isang kulay abong sports car ang pumasok sa tarangkahan. Huminto ito sa tapat ng fountain at bumaba ang isang lalaking may magaan na aura at palangiting mga mata. Siya si Nathaniel, ang matalik na kaibigan at kasosyo ni Diego sa negosyo. Napatigil si Bella sa pagdidilig. Bahagyang nabasa ang kanyang simpleng cotton dress at ang ilang hibla ng kanyang buhok ay tumakas mula sa kanyang pagkakatali. Hay, ikaw siguro ang bagong, asawa ni Diego? Bati ni Nathaniel. Hindi gaya ng ibang mga kaibigan ni Diego na madalas ay mayabang, baka sa boses ni Nathaniel ang tunay na kagalakan. Oo, ako si Bella. Mainhiniin na sagot ng dalaga habang nagpupunas ng kamay sa kanyang apron. Napako ang tingin ni Nathaniel kay Bella. May kung anong gandang dalaga na hindi nakukuha sa mamahaling make-up o alahas. Isang kagandahang naiiba sa mga nakilala ng lalaki. Nathaniel, matagal ko nang gustong makilala ang babaeng na nakapagpaamos sa mailap na si Diego. Bahagyang napayuko si Bella. Hindi ko alam kung napaamo ko siya, Sir Nathaniel. Mukhang mas galit pa nga siya sa akin eh. Natawa ng bahagya si Nathaniel, pero may halong simpatsya ang kanyang mga mata. Ganyan lang talaga yung Moody, pero huwag kang mag-alala, malalampasan niyo rin yan. Biglang lumapit si Nathaniel at kinuha ang hose mula sa kamay ni Bella. Hayaan mo na ako rito, mukhang pagod ka na, at masama ang init ng araw sa balat ng isang magandang babaeng tulad mo. Naku, wag na po sir, trabaho ko to. Asawa ka na rito, Bella, hindi ka nakatulong. Mahinang sabi ni Nathaniel habang sinisimulang diligin ang mga halaman. Sige na, kumuha ka na lang ng maiinom nating dalawa. I'd love to chat with you more. Sa hindi kalayuan, sa loob ng kanyang library, nakatayo si Diego sa harap ng bintana. Hawak niyang isang baso ng whiskey habang nakatingin sa labas. Kanina pa niya pinapanood ang dalawa. Umiinit ang ulo niya nang makitang tumatawa si Bella sa mga biro ni Nathaniel. Bakit siya nakikipaghalubilo sa kaibigan ko? At bakit hinahayaan ni Nathaniel na hawakan ang gamit ng babaeng yon? Tanong ni Diego sa kanyang sarili. Padabog niyang ibinaba ang baso at lumabas ng library. Pagdating niya sa garden, saktong abot ni Bella ng isang baso ng malamig na juice kay Nathaniel. Nathaniel, anong ginagawa mo rito? Baliw ni Diego. Pare,
Narito lang ako para bisitahin kayo. At eto, kinikilalang napakaganda mong asawa. Nakangiting sagot ni Nathaniel. Tila hindi napapansin ang tensyon sa mukha ni Diego. Biglang humarap si Diego kay Bella. At ikaw, wala ka bang ibang magawa kundi yung lumapit sa bisita ko? Pumasok ka sa loob. Maraming kalat sa kwarto ko na kailangan linisin. Napapitlag naman si Bella. Namuo ang luha sa kanyang mga mata sa harap ni Nathaniel. Sige Diego, pasensya na. Mabilis na tumakbo si Bella papasok ng mansyon. Iniwan ang dalawang lalaki. Masyado ka namang istrikto, Diego. She seems like a good person. Kung ayaw mo sa kanya, sabihin mo lang. Baka sakaling may pagkakataon ng mga tulad ko. Napatitig si Diego sa kanyang kaibigan. Ang biro ni Nathaniel ay tila isang babala na hindi niya nagustuhan. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Diego ng isang kakaibang kirot sa kanyang puso. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang bagay na ayaw niyang aminin. Selos na hindi niya inaasahan na mararamdaman niya. Huwag mong pag-interesa ng pagmamay-ari ko, Nathaniel. Malamig na banta ni Diego bago tumalikod at sumunod sa loob ng mansyon. Hindi na mabilang ni Diego kung ilang beses siyang napatingin sa kanyang relo. Mag-aalas 5 na ng hapon at gaya ng nakaraang 2 araw, naroon na naman ang sasakyan ni Nathaniel sa tapat ng kanilang mansyon. Ang kanyang kaibigan na dati ay halos minsan lang kung bumisita sa isang buwan ay tila naging border na sa kanilang tahanan. Pagbaba ni Diego mula sa kanyang opisina sa itaas, narinig niya ang tawanan mula sa veranda. Nakita niya si Bella na may dalang tray ng merienda, mga homemade na banana cake na sigurado siyang pinagpuyatan ng asawa. Alam mo Bella, ito ng pinakamasarap na cake na natikman ko. Daig pang binibenta sa 5-star hotels eh. Masayang saad ni Nathaniel habang kumakain. Salamat Sir Nathaniel, nakakatuwa naman pong nagustuhan niyo. Sagot ni Bella na may kasamang matamis at tunay na ngiti. Isang ngiting matagal nang hindi nakikita ni Diego. Diego, join us! Yaya ni Nathaniel nang mapansin ng kaibigan. Imbes na lumapit, nanatiling nakatayo si Diego na may madilim na muka. Bella, hindi ba't sinabi ko sa iyo ayusin mo mga gamit ko sa walk-in closet? Bakit nandito ka pa at nakikipagdaldalan? Nawala ang ngiti ni Bella. Tapos na Diego, kabababa ko lang para dalhan ng merienda si Sir Nathaniel dahil nakakahiya naman na... Huwag mo akong sagutin. Kung sinabi kong ayusin mo ulit hanggang sa maging perfecto. Singhal ni Diego. Ang totoo, maayos naman ang kanyang closet. Gusto lang niyang ilayo si Bella sa paningin ni Nathaniel. Pare, kalma lang. Ako nag-iya kay Bella rito. Asawa mo siya. Hindi mo siya tauhan na pwede mong sigawan ng ganyan. Wala kang pakialam kung paano ko siya itrato, Nathaniel. Bahay ko to at asawa ko siya. Mariing sagot ni Diego. Hinawakan niya sa braso si Bella. Hindi sapat para masaktan ito, pero sapat para maramdaman ng dalaga ang kanyang otoridad. Pumasok ka na Bella, gayon din. Yumuko si Bella at mabilis na naglakad papasok. Pigil ang hikbi. Sa bawat hakbang niya, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang sitwasyon. Bakit ba kailangan maging ganito kalupit ang taong pinagsilbihan niya ng tapat? Nang makaalis si Bella, hinarap ni Nathaniel si Diego. Anong problema mo, Diego? Bakit parang galit na galit ka kapag kinakausap ko si Bella? Huwag mong sabihin, nagsiselos ka sa babaeng tinatawag mong basura. Natigilan si Diego. Umiiwas siya ng tingin at kumuha ng sigarilyo. Nagsiselos? Ako? Hindi ako magsiselos sa isang katulong na pumatol sa lasing para lang yumaman. Ang akin lang, ayoko nagmumukha akong kahiya-hiya dahil ang asawa ko ay kung sino-sinong lalaki ang kinakausap. Kung ayaw mo sa kanya, Diego, bakit hindi mo siya palayain? Dahil kung ako nasa lugar mo, hindi ko paiiyakin ng isang babaeng kasing bait ni Bella. Hindi nakasagot si Diego hanggang sa umalis ang kanyang kaibigan. Pag-akyat nga sa kanilang kwarto, naabutan niya si Bella na nakaupo sa sahig habang inaayos ang kanyang mga sapatos. Ang mga balikat nito ay mahinang nayayanig sa pag-iyak. Gusto sanang sumigaw ni Diego. Gusto niyang sabihin, itigil mo ang pag-iinarte. Pero may kung anong kirot sa kanyang puso na pumigil sa kanya. Bakit siya nasasaktan kapag nakikita itong umiiyak? Bakit tila gusto niyang bawiin ang lahat ng masasakit na salitang binitawan niya sa asawa? Tumayo ka dyan, Bella. Mahinang utos ni Diego. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang seryoso sa kanyang boses. Tumingala si Bella. Ang kanyang mga mata ay basang-basa ng luha. Ano pa bang gusto niyo, Sir Diego? Ginawa ko na lahat. Bakit ba galit na galit ka sa akin? Hindi nakasagot si Diego.
Tinitigan lang niya ang dalaga. Sa ilalim ng galit at pride, may isang damdaming unti-unting gumigising. Isang damdamin na pilit niyang itinatanggi pero unti-unti nang sumasakop sa kanyang pagkatao. Isang marangyang selebrasyon ang gaganapin para sa anibersaryo ng kumpanya ng pamilya ni Diego. Bilang tagapagmana, inaasahan ang kanyang pagdalo. Ngunit may isang malaking problema. Kailangan kasama ang kanyang asawa. Magbihis ka. Sasama ka sa akin sa party. Malamig na utos ni Diego habang itinatapon ng isang paper bag sa kama. Huwag kang lalayo sa akin at huwag kang magsasalita kung hindi tinatanong. Ayoko mapahiya sa mga business partners ko. Nung buksan ni Bella ang bag, isang simpleng itim na gown ang nandoon. Plain at tila walang buhay. Halatang pinili ni Diego upang hindi siya mapansin ng mga tao. Sa gabi ng party, abala ang lahat sa malaking ballroom. Si Diego ay pormal na pormal sa kanyang tuxedo. Ngunit si Bella ay tila anino lamang sa kanyang likuran. Sa tuwing magtatanong kung sino ang kasama niya, tipid na sagot lang ang ibinibigay ni Diego. She's my wife. Nang hindi malang tumitingin sa dalaga. Ang tono niya ay tila napipilitan at ang mga matatandang negosyante ay nagbubulungan sa likod ni Bella. Parang hindi naman sila bagay. Dinig ni Bella sa isang grupo ng kababaihan. Masyadong ordinaryo para sa isang tulad ni Diego. Nanlumo si Bella at nagpaalam na pupunta muna sa powder room upang mapag-isa. Doon, hindi niya mapigilang mapaiyak sa harap ng salamin. Ngunit sa paglabas niya, nasalubong niya si Nathaniel. Bella, bakit ka umiiyak? At bakit? Bakit ganyan ang suot mo? Gulat na tanong ni Nathaniel. Alam ni Nathaniel na sadyang ginawang normal ang hitsura ni Bella ng kaibigan niya. Di dito maaari. Ikaw ang asawa ng bida ng gabing ito. Dapat ka magniningning. Sa tulong ng mga koneksyon ni Nathaniel, dinala niya si Bella sa isang suite sa loob din ng hotel kung saan naroon ang isang sikat na stylist. Ayusin niyo siya. Gawin niyo siyang pinakamagandang babae sa gabing ito. Utos ni Nathaniel. Makalipas ang isang oras, muling bumukas ang pinto ng ballroom. Tumigil ang tugtog at tila huminto ang mundo ng mga panauhin. Isang babae ang pumasok na suot ang isang kumikinang na emerald green gown na hapit sa kanyang magandang katawan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakaupdo. Inilalantad ang kanyang mahabang liig at ang mukhang tila isang anghel sa ganda. Si Bella na yon. Sa tulong ni Nathaniel, lumabas ang likas niyang ganda na itinago ng kahirapan at ng panlalait ni Diego. Nabitawan ni Diego ang kanyang baso ng champagne. Nanigas siya sa kinatatayuan habang pinagmamasdan si Bella na inaalalayan ni Nathaniel papasok. Ang lahat ng mata ay nasa kanyang asawa, mga matang puno ng paghanga. Diego, look at your wife. She's so stunning. Bulong ng isang kaibigan niya. Lalapit sana si Diego, ngunit naunahan na siya ni Nathaniel na iginiya si Bella sa gitna para sa isang sayaw. Habang magkahawak ang dalawa, naglalagablab naman ang puso ni Diego. Hindi niya maintindihan kung bakit parang magwawala ang puso niya sa galit at selos. Akin ka, Bella. Asawa kita, pero bakit sa kanya ka nakangiti, Bella? Doon, sa gitna ng liwanag at musika, napagtanto ni Diego ang isang bagay na pilit niyang itinatanggi. Ang basurang itinuring niya ay isang brilyanteng hindi lang niya basta pag-aari, kundi isang babaeng unti-unti nang kumukuha ng kanyang buong pagkatao. Nabalot ng nakakabinging katahimikan ng loob ng sasakyan habang binabaybay ni na Diego at Bella ang daan pa uwi sa mansyon. Mahigpit ang hawak ni Diego sa manibela. Sa tindi ng pagkakakuyom ng kamay niya, sa tabi niya, tahimik na nakatingin sa labas ng bintana si Bella. Suot pa rin ang emerald green gown na naging mitsa ng atensyon ng lahat kanina. Basaya ka ba? Biglang basag ni Diego sa katahimikan. Ang boses niya ay mababa, ngunit puno ng pait. Nilingon siya ni Bella. Bakas ang pagkalito. Anong ibig mong sabihin, Diego? Basaya ka ba na nakuha mong atensyon ng lahat? Na nakuha mong atensyon ni Nathaniel? Isang mapait na tawa ang kumuwala sa kanyang mga labi. Kailan mo pa natutunan maging sentro ng atraksyon? Akala ko ba, inosente ka? Wala akong ginagawang masama, Diego. Mahinahong sagot ni Bella, kahit nararamdaman na niya ang pamilyar na kirot sa kanyang puso. Si Nathaniel lang ang naging mabuti sa akin kanina. Dahil ikaw, ikinahihiya mo ko sa lahat. Dahil hindi ka naman dapat na dun sa gitna. Bulyaw ni Diego sabay apak sa preno, dahilan upang huminto ang sasakyan sa gilid ng madilim na kalsada. Asawa kita, Bella. Akin ka.
Pero bakit parang mas masaya ka pa sa piling ng kaibigan ko? Bakit ka ba nagagalit? Hamon ni Bella. Sa unang pagkakataon ay hinarap niya ang asawa ng may tapang. Hindi ba't basura lang ang tingin mo sa akin? Hindi ba't sinabi mo, dumilang ako sa buhay mo? Bakit ka apektado kung sino ang kinakausap ko? Natigilan si Diego. Ang mga salitang binitawan niya noon ay bumabalik sa kanya. Tinitigan niya si Bella. Ang kanyang mga mata na makinang sa luha, ang kanyang mga labi na nanginginig sa galit at sakit, sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, mas lalong kumilang ang ganda ng asawa niya. Hindi na nakapag-isip si Diego. Inabot niya ang pisngi ni Bella. Akala ni Bella ay sasampalin siya nito, kaya napapikit siya. Ngunit nagulat siya nang maramdaman ang init at dahan-dahang haplos ng palad ng asawa. Marahan ang pagkakahawak ni Diego. Tila ba natatakot siyang masaktan ng dalaga. Huwag mong niningitin ang ibang lalaki ng ganun. Bulong ni Diego. Ang galit ay napalitan ng isang desperadong pakiusap. Huwag si Nathaniel. Huwag kahit sino. Pero bago pa makasagot si Bella, biglang tumunog ang cellphone ni Diego. Ang pangalang lumitaw sa screen ay nagpatigil sa mundo ng binata. Si Gina. Ang babaeng dahilan kung bakit naglasing si Diego noong gabing nakita sila ni Bella ng magulang niya. Ang babaeng naging dahilan ng lahat ng galit at pait sa kanyang puso. Sinagot ni Diego ang tawag at kahit hindi marinig ni Bella ang kabilang linya, nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang asawa. Ang kaninang malambot na tingin ay napalitan ng pagkagulantang at kalituhan. Gina, bakit ka tumatawag? Maikling tanong ni Diego. Samantala, sa kabilang panig ng kalsada, nakamasid pala ang sasakyan ni Nathaniel. Nakita niya ang paghinto ng sasakyan ng dalawa. Ngumiti si Nathaniel ng mapait. Isang planong inisin si Diego ang nabubuo sa kanyang isip. Alam niyang kailangan itulak si Diego sa pader para aminin nito ang pag-ibig kay Bella, bago pa ito maunahan ng multo ng nakaraan. The game is just the beginning, Diego. If you don't treat her right, I won't hesitate to take her away from you. And now that Gina is back, let's see how strong your hate for Bella really is. Bulong ni Nathaniel sa sarili. Pagbaba ng cellphone, muling pinandar ni Diego ang sasakyan ng mabilis. Walang kibo, walang imik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang galit ang nararamdaman ni Bella. May takot na siyang nararamdaman. Isang takot na baka ang pagbabalik ni Gina ang tuluyang maglayo sa kanya sa asawa. Bago pa man niya ito tuluyang nakuha, kinaumagahan, tila bumalik ang lamig sa loob ng mansyon. Ang sandali ng lambing sa loob ng sasakyan kagabi ay tila isang panaginip na lang para kay Bella. Pagpasok ni Diego sa kanyang opisina, hindi niya inaasahan ang bisitang naghihintay sa kanya. Diego, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Si Gina, nakatayo ito sa gitna ng opisina. Suot ang isang mamahaling puting dress. Mukhang malungkot at may mga matang, tila kakagaling lang sa pag-iyak. Agad itong lumapit kay Diego at humawak sa kanyang braso. I'm so sorry, Diego. Ang balita na sumama ako sa iba, hindi totoo yun. Pinilit ako ng pamilya ko. Tinakot ako na sisirain ang karir mo kung hindi ako lalayo. Biniligan kita dahil ikaw lang ang mahal ko. Please, sabihin mo sa akin na hindi totoo ang balitang kasal ka na sa isang katulong. Napatigagal si Diego. Ang babaeng minahal niya ng husto ay nasa harap niya muli. Bahagyang lumambot ang kanyang puso sa mga paliwanag nito. Ngunit sa tuwing pipikit siya, ang mukha ni Bella ang kanyang nakikita. Nahahati ang kanyang isipan. Ang alaala ng nakaraan kay Gina at ang kasalukuyang nararamdaman para sa asawa. Samantala, naiwan si Bella sa mansyon na balisa. Ramdam niya ang pagbabago kay Diego mula nang tumawag si Gina. Upang maibsan ang lungkot, tinanggap niya ang paanyayan ni Nathaniel na lumabas para sa isang friendly dinner. Hindi alam ni Bella na bahagi ito ng plano ni Nathaniel upang pilitin si Diego na pumili. Huwag kang malungkot, Bella. Karapat-dapat kang pasayahin. Masuyong sabi ni Nathaniel habang inaalalayan si Bella sa isang sosyal na restaurant. Ngunit tila mapaglaro ang tadhana. Sa parehong restaurant, naroon din sina Diego at Gina. Plano ni Gina na bawiin ang binata. Ang pagtatagpo ng apat sa iisang lamesa ay nagdulot ng isang napakabigat na atmosfera. Oh, look who's here! Nakakalokong bati ni Gina nang napansin sina Nathaniel at Bella. Tumingin siya kay Bella mula ulo hanggang paa na may panghahamak. So, ito palang asawa mo, Diego? I thought she was the one who serves the soup, not the one sitting at the table. Namutla si Bella sa insulto.
Napatingin siya kay Diego, umaasang ipagtatanggol siya ng asawa. Ngunit si Diego ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Nathaniel na nakahawak sa likod ng upuan ni Bella. Gina, stop it. Mahinang saway ni Diego, pero hindi ito sapat para kay Bella. Why should I? I'm just stating the truth. Diego, how can you stand being with someone so cheap? Isang gabi lang naman ang nangyari sa inyo, di ba? Isang pagkakamali na kailangan panagutan dahil sa utos ng parents mo. Bawat salita ni Gina ay parang matalim na bagay na tumatama sa puso ni Bella. Tumayo si Nathaniel at hinarap si Gina. The expensive clothes don't make you a lady, Gina. At ikaw, Diego, kung ahayaan mong bastusin ang asawa mo sa harap mo, baka hindi ka karapat-dapat sa kanya. Nathaniel, huwag kang makialam dito. Buliyaw ni Diego. Ang selos niya kay Nathaniel at ang pagkalito niya kay Gina ay nagwala sa isang matinding galit. Aalis na ako. Mahinang sabi ni Bella. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pigil na pag-iyak. Tama ka naman, Gina. Isang pagkakamali lang ang lahat. Huwag kang mag-alala. Hindi ko ipagsisiksikan ang sarili ko sa taong hindi naman ako kayang panindigan. Mabilis na tumakbo si Bella palabas ng restaurant. Agad naman siyang sinundan ni Nathaniel. Habang si Diego ay naiiwan sa lamesa. Nakakuyom ang mga palad. Gusto niyang habulin si Bella, pero ang kanyang mga paa ay tila napako sa semento. Diego, let her go. She belongs to the kitchen anyway. Sabi ni Gina habang humahawak sa kamay ni Diego. Pero mabilis na binawi ni Diego ang kanyang kamay. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng matinding inis kay Gina. Ang babaeng akala niya ay perpekto ay tila naging pangit sa kanyang paningin dahil sa ugali nito. Habang ang basurang iniwan niya ay ang tanging bagay na gusto niyang yakapin sa mga sandaling yun. Shut up, Gina. Malamig na sabi ni Diego bago tumayo at iwan ang ex-girlfriend na napahiya sa gulat. Maagang nagising si Diego na may kakaibang bigat sa kanyang puso. Matapos ang insidente sa restaurant kagabi, hindi siya pinatulog ng konsensya. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang mukha ni Bella, ang mga matang puno ng sugat at ang boses na tila sumuko na sa laban. Bella, maghanda ka na ng kape. Tawag ni Diego habang pababa ng hagdan. Ngunit walang sumasagot, walang amoy ng sinangag, walang tunog ng kubyartos, at walang Bella na tahimik na nag-aabang sa kanyang pagbaba. Pinuntahan niya ang kusina, ngunit tanging mga kasambahay lamang ang naroon. Bakas ang lungkot sa mga muka. Nasaan si Bella? Tanong ni Diego, pilit na itinatago ang kaba. Umalis na po siya madaling araw pa, Sir Diego. May halong hinanakit na sagot ni Aling Meding. Ibinigay niya po itong sobre. Sabi niya, ibigay ko raw sa inyo kapag wala na siya. Dahan-dahang binuksan ni Diego ang sobre. Sa loob ay ang kanyang singsing at isang maikling sulat. Diego, tama ka. Hindi pwedeng ipilit ang bagay na wala naman talaga. Pinalalayan na kita sa obligasyong ito. Huwag kang mag-alala. Hindi na ako kalat sa buhay mo. Patawarin mo ko kung nagulo ko ang buhay mo. Tila naman gumuho ang mundo ni Diego. Ang mansyong dati ay itinuturing niyang kaharian ay biglang naging isang malaki at malamig na hawla. Sa bawat sulok, nakikita niya si Bella. Noong nagdidilig ito ng halaman, noong itinapon niya ang niluluto nito, at nung umiiyak ito sa dilim. Ngayon lang niya napagtanto, ang basura na itinuturing niya ay ang siyang nagbigay ng kulay at buhay sa kanyang tahanan. Habang nakatulala, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Nathaniel. Ngunit wala ang dati nitong ngiti. Galit ang bakas sa mukha nito. Basiya ka na ba? Wala na si Bella at hindi mo na siya mahahanap pa. Saan siya, Nathaniel? Sabihin mo sa akin. Sigaw ni Diego habang hinahawakan sa kwelyo ang kaibigan. Bakit, Diego? Para ano? Para saktan uli? Para ipamukha sa kanya na si Gina pa rin ang mahal mo? Nathaniel laughed bitterly. Itinago ko na siya sa isang lugar na hindi mo maaabot. At kung ako sa'yo, mag-asikaso ka na ng annulment. Dahil dun sa amin, itatrato ko siya bilang prinsesa. Bagay na hindi mo nagawa. Ang selos na naramdaman ni Diego noon ay walang-wala sa takot na nararamdaman niya ngayon. Takot na baka tuluyan ang makuha ng iba ang babaeng natutunan na niyang mahalin. Hindi ako papayag. Asawa ko siya, Nathaniel. Akin siya. Then prove it. May 3 oras ka bago lumarga ang huling biyahe patungong probinsya niya. Pero huli na ang lahat, Diego. Sumuko na siya sa'yo. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Diego. Patakbo siyang lumabas at pinaharurot ang kanyang sasakyan. Sa gitna ng traffic, nakikipagkarera siya sa oras. Bawat segundo ay tila 1 taon.
Sa loob-loob niya, panay ang dalangin. Bella, please, don't leave me. Patawarin mo ko. Gayon ko lang nalaman kung gaano kita kamahal. Nakarating siya sa terminal. Pawis na pawis at habol ang hininga. Hinanap niya ang pamilyar na bulto ni Bella sa gitna ng dagsa ng tao. Nakita niya ang isang babaeng pasakay na ng bus, bitbit ang isang lumang maleta. Bella! Sigaw ni Diego sa gitna ng ingay ng mga makina. Lumingon ang babae. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Ngunit sa halip na tumakbo palapit, baka sa mukha ni Bella ang pagod. Ang terminal ng bus ay punong-puno ng ingay, usok at mga tao nagmamadali. Ngunit para kay Diego, ang mundo ay huminto sa tapat ng bus na papuntang probinsya. Nakatapak ng isang paa ni Bella sa hagdan ng sasakyan nang marinig nito ang pamilyar na boses na sumisigaw ng kanyang pangalan. Bella, sandali! Huwag kang aalis! Please! Humahango si Diego. Basang-basa ng pawis at gusot ang mamahaling polo. Hindi alintana ang mga matang nakatingin sa kanya. Hinarang niya ang pinto ng bus. Ang mga konduktor at driver ay nagreklamo. Ngunit tila wala siyang naririnig. Diego, ano ba? Umalis ka na riyan. Nakakahiya sa mga tao. Mahinang sabi ni Bella, pilit na iniiling ang ulo upang itago ang muling paglandas ng mga luha. Hindi ako aalis hanggat hindi ka sumasama sa akin pabalik. Please Bella, huwag mo kong iwan. Pagsusumamo ni Diego. Para ano? Para saktan mo uli? Para ipaalala sa akin na kalat lang ako sa buhay mo? Pagod na ako, Diego. Hayaan mo na lang kung bumalik sa pinanggalingan ko. Sagot ni Bella na may kasamang hikbi. Sa gitna ng siksikan at bulungan ng mga pasahero, ginawa ni Diego ang isang bagay na hindi inakala ng sinuman, kahit ng sarili niya. Dahan-dahan siyang lumuhod sa maruming semento ng terminal. Sa harap ni Bella, nagulat ang lahat. Ang isang lalaking kilala sa pagiging dominante at malupit ay nakaluhod ngayon sa paanan ng isang simpleng babae. Patawarin mo ko, Bella. Naging bulag ako. Naging masama akong tao dahil sa pride ko. Sabi ni Diego habang nakatingala sa asawa. Ang boses ay nanginginig. Gayon ko lang nalaman kung gaano ko kawalan kapag wala ka sa tabi ko. Hindi ko kailangan ng kumpanya. Hindi ko kailangan ng yaman. Kung hindi naman ikaw ang kasama ko. Please, bigyan mo ko ng isa pang pagkakataon para patunayan sa iyo na mahal kita. Natahimik ang paligid. Ramdam ni Bella ang katapatan sa mga mata ni Diego. Ang galit na itinanim niya sa kanyang puso ay unti-unting natutunaw sa harap ng pagsisisi ng asawa. Kung babalik ako, hindi na bilang katulong mo, Diego, at hindi na dahil sa utos ng mga magulang mo. Seryosong sabi ni Bella habang pinapahid ang kanyang mga luha. Babalik ako bilang asawa mo. Gusto ko ng respeto. Gusto ko ng pagpapahalaga. Kapag inulit mong pamamahiya sa akin, hindi mo na ako makikita muli. Pangako, Bella. Gagawin ko lahat para maging karapat-dapat sa iyo. Mabilis na sagot ni Diego sabay tayo at mahigpit na niyakap ang asawa. Ngunit habang nagaganap ang pagbabati ng mag-asawa, sa isang madilim na silid sa ibang bahagi ng lungsod, isang plano ang binubuo. Hawak ni Gina ang kanyang cellphone. Ang kanyang mga mata ay nalilisik sa galit nang makita ang kumakalat na video ng pagluhod ni Diego sa social media. Akala mo ba, ganun lang kadali yan, Bella? Hindi ko hahayaang mapunta sa'yo lahat ng sakin. Bulong ni Gina. Agad siyang tumawag sa isang private doctor na kakilala niya. Doc, kailangan ko ng medical certificate. Kahit magkano, babayaran ko. Ilagay niyo na buntis ako. 2 months. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gina. Alam niyang ito ang tanging paraan para sirain ang binuong muli na tiwala ni Diego at Bella. Sa isip niya, walang lalaking tatalikod sa kanyang responsibilidad bilang ama. Lalo na ang isang Diego na pinalaking may prinsipyo. Ang sumunod na ilang araw ay tila isang panaginip para kay Bella. Wala na ang malulupit na salita ni Diego. Napalitan ito ng mga malambot na titig at mga haplos na puno ng pag-iingat. Hindi na siya pinapayagang magtrabaho sa kusina. Sa halip, madalas siyang yayain ni Diego na maglakad sa garden o kaya naman ay sabay silang mag-almusal habang nag-uusap tungkol sa kanilang hinaharap. Upang tuluyang mabura ang mansya ng nakaraan, nagpa siya si Diego na mag-arrange ng isang espesyal na dinner sa isang eksklusibong restaurant. Inimbita niya ang kanyang mga pinaka-pinagkakatiwalaang kaibigan at ilang malalapit na kamag-anak. Listen everyone. Wika ni Diego habang nakatayo at hawak ang kamay ni Bella sa harap ng lahat. Ang kanyang tinig ay seryoso. Gusto ko lang formal na ipakilala sa inyo
ang aking asawa. Si Bella, siya ang babae nagpabago sa akin at siya ang buhay ko. Humihingi ako ng paumanhin sa mga maling impresyon noon. Pero ngayon, gusto kong malaman yun na ipaglalaban ko siya hanggang sa huli. Buong pagmamahal na saad ni Diego, nagpalakpakan ng mga panauhin. Si Nathaniel na naroon din ay bahagyang tumango kay Diego. Isang senyales ng pagtanggap na talagang nagbago na ang kanyang kaibigan. Namula naman ang mga pisngi ni Bella sa labis na kaligayahan. Sa wakas, pakiramdam niya ay hindi na siya anino lang sa buhay ng asawa. Ngunit ang kaligayahang yon ay tila isang bula na biglang nawala nang makauwi sila sa mansyon. Pagpasok pa lang ng kanilang sasakyan sa tarangkahan, napansin na nila ang isang pamilyar na kotseng nakaparada. Sa loob ng sala, naghihintay si Gina kasama ang kanyang mga magulang, sina Mr. at Mrs. Shelo. Kasama rin nila ang mga magulang ni Diego na sina Don Fernando at Doña Caridad na bakas ang labis na pagkabalisa sa muka. Anong ginagawa niyo rito? Malamig na bungad ni Diego habang inaalalayan si Bella. Diego, mabuti at dumating ka na. May babagat na balitang dala ang mga Shelo. Tumayo si Gina, may hawak na panyo at tila galing sa matagal na pag-iyak. Diego, sorry kung kailangan naming pumunta rito ng ganito, pero hindi ko na kayang itago to. Natatakot ako para sa kinabukasan ng anak natin. Inilapag ni Mr. Shelo ang isang envelope sa center table. Ito ang resulta ng lab, Diego. Buntis si Gina. 2 buwan na. At alam nating lahat na bago kayo nagkahiwalay at bago ka ikinasal sa babaeng yan, kayo ni Gina ang magkasama. Tila nabingi si Bella sa kanyang naririnig. 2 buwan? Ibig sabihin, bago pa mangyari ang insidente sa kanila ni Diego sa mansyon, may nangyari na sa pagitan ni Diego at Gina. Agad na kinuha ni Diego ang papel. Hindi maaari to. Imposible. Imposible? Diego, alam mo nangyari sa atin bago ako umalis. Hindi ko hihilingin na balikan mo ako kung para sa akin lang. Pero may batang madadamay dito. Hahayaan mo ba na lumaki ang anak mo na walang ama? O mas pipiliin mo ang katulong na yan kesa sa sarili mong anak? Nanginginig ang mga kamay ni Bella habang nakatingin kay Diego. Ang tiwalang binuo nila sa terminal ng bus ay tila muling masisira. Diego, totoo ba to? Mahinang tanong ni Bella. Ang boses ay puno ng pait. Bella, hindi. Maniwala ka sa akin. Hindi ko alam to. Desperado ang sagot ni Diego. Ngunit hindi niya maipaliwanag ang nakasulat sa dokumento. Ang lagda ng doktor at ang selyo ng ospital ay mukhang totoo. Don Fernando, bilang magkaibigan, alam nating hindi pwedeng itago ang ganitong kahihiyan. Kailangan panagutan ng anak mong apo ko. Baling ni Mrs. Shelo sa ama ni Diego. Napayuko si Don Fernando. Bilang isang taong may prinsipyo, ang pagkakaroon ng anak sa labas ng kasal ay isang malaking kasalanan. Tumingin siya kay Bella ng may halong awa at pagkatapos ay kay Diego. Diego, kung totoo ito, kailangan mong harapin ang responsibilidad mo. Mahinang sabi ng Don. Binitiwan ni Bella ang kamay ni Diego. Ang init na nararamdaman niya kanina sa dinner ay napalitan ng lamig. Tumingin siya kay Gina na may palihim na mapait na ngiti sa likod ng mga peking luha nito. Akala ko tapos na tayo sa mga sekreto, Diego. Bulong ni Bella bago tumakbo paakyat ng hagdan. Hindi na pinapansin ang pagtawag ng asawa. Naiwan si Diego sa gitna ng sala. Napapaligiran ng mga taong gustong sirain ang kanyang buhay. Alam niyang may mali. Alam niyang niloloko siya ni Gina. Pero paano niya ito papatunayan kung ang lahat ng ebidensya ay nakaturo sa kanyang pagkakamali? Naging matabang ang bawat sulyap at tipid ang bawat salita ni Bella. Kahit anong paliwanag ni Diego na wala siyang maaalalang insidenteng maaaring humantong sa pagbubuntis ni Gina, nananatiling sarado ang puso ng dalaga. Ang sakit ng katotohanang may ibang babaeng nagdadala ng anak ng kanyang asawa ay tila isang mensya na unti-unting sumisira sa kanilang pagsasama. Lalong lumala ang sitwasyon nang magpasya si Doña Caridad na patuloyin si Gina sa mansyon. Dahil masela ng kanyang pagbubuntis, kailangan narito siya para masiguro ang kaligtasan ng apo ko. Paliwanag ng ginang na kahit mahal si Bella ay hindi kayang talikuran ng responsibilidad sa bata. Dito nagsimula ang madilim na buhay ni Bella sa loob ng sarili niyang tahanan. Sa tuwing wala si Diego, hindi pinalalampas ni Gina ang pagkakataong saktan ang damdamin ng dalaga. Masakit ba, Bella? Kahit anong gawin mong pagmamaganda. Sa huli, ang batang to ang magiging tanging koneksyon ni Diego sa hinaharap. Ikaw, isa ka lang panandali ang pagkakamali na
kailangan tiisin dahil sa papel. Nanatiling tahimik si Bella. Pinipiling lunukoy ng pait kesa pumatol sa babaeng nagdadalang tao. Ngunit sa bawat gabing nakikita niyang balisa si Diego, mas lalong bumibigat ang kanyang puso. Samantala, si Nathaniel ay hindi naniwala sa mga luha ni Gina. Kilala niya ang ex-girlfriend ng kaibigan, isang babaeng kayang gawin ng lahat para makuha ang gusto. Nagtungo siya sa ospital kung saan nanggaling ang lab results. Gamit ang kanyang impluensya, kinausap niya ang ilang nursing staff. Imposible. Sa page yung nakasulat sa certificate, wala sa bansang doktor na nakapirma rito. At ang serial number ng lab result ay hindi tugma sa records ng ospital para sa buong to. Agad na tinawagan ni Nathaniel si Diego. Pare, huwag kang susuko. May iba akong napapansin kay Gina. Bigyan mo ko ng kaunti pang oras at maaalis natin ang maskara ng babaeng yan. Nagkaroon ng muting liwanag sa madilim na mundo ni Diego. Tiningnan niya si Bella mula sa malayo. Ang babaeng tinitiis ang lahat ng pasakit para sa kanya. Kaunti na lang, Bella. Hindi ko hahayaang sirain ang kasinungalingan ang ating pagsasama. Isang umaga, dumating si Nathaniel kasamang isang estrangherong lalaki na may dalang medical bag. Diego, Tita Caridad, nagdala ako ng OB-GYN mula sa kumpanya natin. Mas mabuti nang dito na sa mansyong gawin ang check-up ni Gina para hindi na siya mapagod sa biyahe. Wika ni Nathaniel na may makahulugang tingin kay Diego. Namutla si Gina. Hindi na kailangan. May sarili akong doktorat. Maayos naman ang pakiramdam ko. Mabilis niyang tanggi habang pilit na pinapakalma ang nanginginig na boses. Gina, para to sa kaligtasan ng bata. Kung wala kang itinatago, wala kang dapat ikatakot. Mariing sabi ni Diego. Wala na nagawa si Gina kundi ang sumunod. Pagkalipas ng ilang minuto sa loob ng silid, lumabas ang doktor na iiling-iling ang ulo. I'm sorry, but there is no pregnancy to speak of. Ang pasyente hindi nagdadalang tao. Ang lahat ng sintomas na sinasabi niya ay gawa-gawa lamang. Natahimik ang buong sala. Ang mukha ni Doña Caridad ay napalitan ng galit. Hinarap ni Diego si Gina. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga din sa galit. Hanggang kailan mo balak panindigan ang kasinungalingang to? Ginamit mo mga pangarap namin magkaroon ng pamilya para lang manggulo, Gina. Nang ma-realize ni Gina na huli na siya, nawala ang kanyang malaanghel na anyo. Oo, fake ang lahat dahil hindi ko matanggap ng isang katulong na tulad ni Bella ang pumalit sa akin. Sa sobrang puot, nakakita siya ng isang babasaging florera sa lamesa. Sa isang iglap, kinuha niya ito at akmang ihahampas sa ulo ni Bella na nakatayo malapit sa kanya. Kasalanan mo tong lahat! Basura ka! Bella! Sigaw ni Diego. Bago pa man dumapo ang florera, mabilis na humarang si Diego at sinalag ang braso ni Gina. Mabilis niyang binitawan ang kamay ng babae at itinulak ito palayo kay Bella. Huwag na huwag mong hahawakan kahit ng daliri mong asawa ko. Lumayas ka sa pamamahay ko, Gina. Huwag mo na kaming babalikan dahil sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang panlulokong ito sa batas. Umiiyak at puno ng kahihiyan na lumabas si Gina ng mansyon. Naiwan si Diego at Bella sa gitna ng sala. Agad na niyakap ni Diego ang asawa. Humihingi ng tawad sa bawat segundong pinagdudahan nito ang kanilang pagsasama. Wala na siya, Bella. Pangako, hindi ka na masasaktan pa. Bulong ni Diego habang hinahalikan ng noo ng asawa. Sa pagkakataong ito, wala nang lihim, wala nang pait. Tanging ang pangako ng isang bagong simula ang namamayani sa kanilang mga puso. Matapos ang sunod-sunod na problema, dinala ni Diego si Bella sa isang pribadong isla sa Palawan. Malayo sa ingay ng lungsod at sa mga mapanghusgang mga mata ng lipunan. Doon nila nahanap ang katahimikan. Sa ilalim ng maliwanag na buwan at sa harap ng dapit hapon, muling nagtapat si Diego. Bella, noong una kita nakita bilang katulong sa mansyon, wala akong ibang nakita kundi ang pagkakaiba natin. Ngunit sa bawat araw na nakakasama kita, tinuruan mo ko kung paano maging tunay na tao. Emosyonal na sabi ni Diego habang magkahawak ang kanilang mga kamay sa dalampasigan. Patawad sa lahat ng pasakit, mahal na mahal kita, at pangako, ikaw lang ang babaeng mamahalin ko habang buhay. Ngumiti si Bella, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa saya. Tapos na ang pait, Diego. Ang mahalaga ay ang ngayon at ang bukas natin. Mahal din kita at handa kong samahan ka sa lahat. Isang halik ang iginawad ni Diego sa asawa na buong puso namang tinugon ni Bella. Ngunit sa gitna ng kanilang bakasyon, napansin ni Diego ang madalas na pagkahilo at pagpili ni Bella sa mga pagkaing maasim. Isang gabi,
Matapos ang isang dinner sa dalampasigan, inabutan ni Bella si Diego ng isang maliit na kahon. Nang buksan ito ng binata, bumungad sa kanyang isang pregnancy test kit, 2 guhit. Magiging daddy na ako? Hindi makapaniwalang tanong ni Diego. Nang masayang tumango si Bella, binuhat niya ito at paikot na niyakap. Napakasaya ko, love. Magkakabibi na tayo. Nangilid ang luhang saad ni Diego. Isang taon ay lumipas. Ang mansyon ng mga Salvador ay pinalimutaan ng libo-libong puting rosas. Hindi ito gaya ng unang kasal na minadali at puno ng galit. Ngayon, ang bawat dekorasyon ay sumisimbolo sa muling pagkabuhay ng kanilang pagmamahalan. Lahat ay naroon. Sina Don Fernando at Doña Caridad na bakas ang kagalakan. At si Nathaniel na tumatayong best man. Ngunit ang pinaka-espesyal na panauhin ay ang sanggol na nasa bisig ni Aling Miding. Si Baby Diego Jr., ang simbolo ng bagong kabanata ng kanilang pamilya, ang sunod na tagapagmana. Nang bumukas ang pinto ng simbahan, lumabas ang napakagandang si Bella. Wala na ang bakas ng pagiging katulong. Suot niya ang isang gown na parang sa isang tunay na prinsesa. Ngunit sa kabila ng karangyaan, ang kanyang puso ay nananatiling simple at mapagkumbaba. Sa harap ng Diyos at ng mga tao, tinatanggap kita, Bella, bilang aking asawa, aking buhay at aking tahanan. Pangako ni Diego habang isinusuot ang singsing. Dati amo ko, ngunit ngayon ako ang iyong tapat na lingkod at kabiyak habang buhay. Pangako, magiging mapagmahal akong asawa at responsableng ama sa ating mga anak. Tinatanggap kita, Diego. Salamat sa pagtuturo sa akin na ang pag-ibig ay may kapangyarihang bumura ng anumang nakaraan. Pangako sa harap ng Diyos at ng lahat na magiging ilaw ako ng tahanan at gagawin ko ang lahat. Mapasaya ko lamang kayo ng anak natin. Matapos ang kanilang matamis na halik, nagpalakpakan ang lahat. Sa labas ng simbahan, habang naglalakad ang mag-asawa patungo sa kanilang bagong buhay, isang mahalagang aral ang naiwan sa puso ng mga nakasaksi. Ang pag-ibig ay hindi tumitingin sa suot na damit, sa laman ng bulsa o sa katayuan sa buhay. Ang dating amo at katulong ay magkapantay na ngayon sa harap ng dambana. Nagpapatunay na sa dulo ng bawat sakripisyo, palaging may naghihintay na happy ending, gaya na nangyari kina Bella at Diego. At dito na po nagtatapos ang full story ng ating kwento. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga story na nais kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po. Gusto ko lang pong ipaalam na ang Gels TV lang po ang original natin channel, dahil may ibang channel po na kumukuha ng original nating kwento nang walang pahintulot. Patulong po akong pa-report sa akin pag may nakita po kayo na kwento natin sa iba. Maraming salamat po. Comment naman po kung saan nakarating ang ating video. God bless po!